Okay, good morning, ladies and gentlemen. The 100 regular session of the 11th Sangguniang Bayan of Española now called to order. So, may I request the brother start a prayer and singing of the National. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, itinataas namin ang iyong pangalan. Pinapupurihan at pinasasalamatan ka namin sa lahat ng iyong mga ginawa at pagpapala. Salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo sa amin. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Okay, Madam Secretary, please roll call. Remember of Sangguniang. We would like to extend our greetings to all the council members. Happy New Year. The honorable members of the 11th Sangguniang Bayan, the Honorable Sarmain, Chua, Jorda, Gatongay Jr., Bernardo, Sahibol, Tengson, Galan, Galang, and Reyes. 11 council members are in attendance. The service of Councilor Ong has already ended last December 25, 2024. So, we have a quorum, so we proceed for regular session. Reading and consideration of the minutes of the previous session on 19th regular session of the 11th Sangguniang Bayan of Española held on December 16, 2024. Okay, Madam Secretary, please tell me. For your consideration and approval, minutes of the 98th regular session of the 11th Sangguniang Bayan of Sopronio Española held on December 16, 2024 at the Session Hall of the Sangguniang Bayan, Sopronio Española, Palawan. This particular session was attended by all of the Sangguniang Bayan members. The presiding officer called the session to order at 9:32 in the morning. The temporary secretary called the roll after the prayer and the singing of the national anthem. With the attendance of all the Sangguniang Bayan members, the presiding officer declared the presence of a quorum. For reading and consideration of the minutes of the previous sessions were presented by the chair to the body for consideration and approval. There having no comments and corrections from the body, the minutes of held on December 11, 2024 were unanimously approved upon motion of Councilor Arsenio Bernardo, duly seconded by Councilor Michael L. Jorda, duly seconded by Councilor Jonathan P. Chua, respectively. Okay, any comment, correction regarding this minutes of the 19th regular session of Sangguniang Bayan held on December 16, 2024? Wala? Okay. Hindi mo ba? Please, Kagawa Jordan. Good morning po. I move the minutes of the 98th regular session of the 11th Sangguniang Bayan of Sopronio Española held on December 16, 2024 at the Session Hall of the Sangguniang Bayan, Sopronio Española, Palawan be adopted. If the move and seconded, no objection. Hearing none. The 98th regular session of the 11th Sangguniang Bayan of Sopronio Española held December 16, 2024 is approved. Next minutes. The 99
The 99 regular session of the 11th Sangguniang Bayan of Supreme Española held on December 23, 2024 at the Session Hall of the Supreme Sangguniang Bayan Española. Madam Secretary, please carry on. Presenting for your consideration and approval the minutes of the 99th regular session of the 11th Sangguniang Bayan of Sopronio Española held on December 23, 2024 at the Session Hall of the Sangguniang Bayan, Sopronio Española, Palawan. This particular session was attended by the majority of all the Sangguniang Bayan members. The temporary presiding officer called the session to order at 10:34 in the morning. The secretary called the roll after the prayer and the singing of the national anthem with the attendance of the majority of the Sangguniang Bayan members, 6 of which physically present and 1 via online. The temporary presiding officer declared the presence of a quorum to transact official business. Reading and consideration of the minutes, the presentation of the minutes of 98th regular session held on December 16, 2024 was deferred until next regular session as ordered by the temporary presiding officer. Nobody signified the intention to avail of the privilege and question hour. For first reading and referral of proposed measures and communications, communication from the municipal mayor requesting for urgent... Okay, any comment, correction regarding this 99 regular session of the 11th Sangguniang Bayan of Supreme Española held on December 23, 2024? Okay. Move on for this minutes. Lamag mo. Yes, regarding of mine. Presiding, I move that the minutes of the 99th regular session of the 11th Sangguniang Bayan sa Supreme Española held on December 23 Session Hall be adopted. Susunod ang second revision. The minutes of the 99 regular session of the 11th Sangguniang Bayan of Supreme Española held on December 23 is approved. Privilege and question now. Yes, sir. You have a right. Hindi po ito privilege. No? Ako po ay humihingi lang po ng paumanhin no, sa ating mga kasamahan na hindi po ako nakasuot ng ating uniform. Sa kadahilanan po medyo nahihirapan ako So, ako po yung humingi talaga sa inyo ng pasensya dahil hindi po tayo naka-uniform. Yan lang po. Salamat. Okay, thank you. Meron pa? Thank you. Good morning. Tanong ko lang, Mr. President, kung gaano ba katotoo yung Sangguniang Bayan dito sa atin? Hindi nakakuha ng SIR at saka gratitude fee. Samantalang nag-approve tayo ng resolution na bigyan ng gratitude fee yung job order na saka contract of service saka isa na yung mga qualified permanent employees natin dito sa municipality ng Sopronio Española. Sa pagkaalam ko, ang staff lang ng Sangguniang Bayan ang hindi nakatanggap. Pero alamin natin kung anong dahilan, patawag natin. Kasi yung nagbibigay naman yan, kinukompute naman ng EDSAR at saka budget kung hindi kasama sa pondo accounting office. Kung hindi talaga sila qualified, anong dahilan? Bakit hindi sila qualified na bigyan ng benepisyo ng ating EDSAR at saka gratitude yung Sangguniang Bayan office? Kung ayaw niyang bigyan, kasi dapat may natanggap tayo dito na veto message ni Mayor na hindi na inaprobuhan yung resolution na ginawa natin. Exclude yung Sangguniang Bayan kasi kung may mga rason, dapat binituhan niya po yun. Kung ayaw niyang talagang bigyan yung Sangguniang Bayan office. Yan lang po, Mr. President. Okay, siguro imbitahan natin sa Monday si Budget, si Accountant at saka si Tres. Okay. Budget, accounting, sorry. Pati yung ating human resource. No? Apat sila. Okay. So, meron pa?
So kung wala na, first reading and referral of proposed measures in communication, number 1. Madam Secretary, please go ahead. Communication from the Human Resource Management Officer 1, Absalon C. Bukayan, requesting the Sangguniang Bayan to cause the modification of position title duly approved under SB Ordinance number 2024-303 as the generic term was inadvertently omitted in the request for creation, which should be corrected as follows. Mechanic 2, salary grade 6 to administrative 8 with an E. 8-6, mechanic 3, salary grade 6. From bookbinder 3, salary grade, what's this? 7. Salary grade 7. To administrative assistant 1, bookbinder 3, salary grade 7. Dismissal refer to Committee on Ways and Means. To Committee on Ways and Means. Number 2. Communication from the Municipal Budget Officer, Arzid A. Manzur, respectfully submitting the review actions and observations for Supplemental Budget Number 1, Fiscal Year 2024 of Sangguniang Kabataan na Barangay Labog, Sopronio Española for appropriate action of the Sangguniang Bayan. Dismissal refer to Committee on Finance and Appropriations. To Committee on Finance, Budget and Appropriations. Number 3. Communication from the Municipal Mayor of Nera Island Tesoro requesting to concur the appointment of Engineer Jofred P. Diaz as Municipal Government Department Head 1, Municipal Environment and Natural Resources Officer under the Office of the Municipal Environment and Natural Resources Office of Sopronio Española. Dismissal refer to Committee on Finance. Okay, Ways and Means. Next. To Committee on Ways and Means. Committee report. Number 1. Committee report number 2024-08 to the Committee on Ways and Means. Yes, nakagod na. Good morning, Congress. Committee report number 2025-69 submitted by Committee on Ways and Means and Games and Amusements. Subject: approval of the request for endorsement of Mr. Sunny Culi for the cockfighting events for the month of January 2025 at Red Phoenix Cockpit Arena. For the presiding officer, the Committee on Ways and Means in Games and Amusements, to which the above stated mission was referred to, had already considered the same, thus would like to present its findings and recommendation with the following premises to it. Number 1, that Mr. Sunny Culi, franchise holder for cockpit operation, sought endorsement for his cockfighting events 3 Cock Derby on January 11 and 18, 2025, and 2 days Pentakasi on January 16 and 17, 2025 at Red Phoenix Cockpit Arena, Tagabalat, Prochor, Sopronio Española, Palawan. Number 2, that cockfighting cockpit operation is regulated in the municipality by Municipal Ordinance number 2020-195, which entitles franchisee to conduct regular cockfights every Sunday and special cockfights not exceed 5 times in a month, provided no 2 permits shall be issued in one particular week. Number 3, that obtaining endorsement from the Sangguniang Bayan is a mandatory requirement prior to the event to ensure compliance with local rules and regulations. Findings and recommendation. Premises considered, the committee is in opinion that approval of the request will be in accordance with the local regulations for the cockfighting, provided permits are duly secured. Wherefore, premises considered that the committee recommends the approval of the request for endorsement of Mr. Sunny Culi for the cockfighting events for the month of January 2025 to be calendar for the second reading in this particular session. Prepared by yours truly, Chairman Committee on Ways and Means and Games and Amusements, concurred Honorable Prenday Gatungke Jr. and Johan I. Harmain, members. Okay, any comment regarding this report number 2024-69? Yes, Kagawad Galang. Okay, thank you po, Mr. Presiding. Clarification lang po to. Kasi si Mr. Lee ay dating franchisee po ng with Phoenix cockpit. So tanong ko lang sa proponent kung ito ba ay
Kasi pagkaalam ko, lapsed na yung kanyang franchise eh. So, last December, January po tayo ngayon. Pagkaalam ko, tapos na po yung franchise niya. So, kung tapos na po yung franchise niya, wala na po siya karapatang mag-request for Pintakasi o Derby. 5 years po yan, Mr. President. Thank you po. Yun din nga po yung tinanong ko sa kanila. Parang ang sabi po nila, Konsyel, parang hanggang next year pa raw sila. Kaya nga po gusto ko rin makita yung tanong nila, yung kontrata po. Kasi po tinanong ko na rin ito. Kasi nga pagkaalam namin ay hanggang December na lang. Ang paliwanag po nila ay hanggang 2025 December pa raw po. Kaya sana po maano din yung kontrata nila para bago natin i-approve po sana ito. Sa atin na naman po, Mr. President, kaya ko po na itanong to. Kasi mahirap po mag-grant ng uto ng request kung sila pala ay hindi na po talaga franchises ng SACO. So, pwede naman natin siguro ibigay ito sa iba kung sakasakaling hindi na sila authorized, Mr. Presiding. So, siguro, aside po natin si Committee Chairman na i-verify muna ito request na to. So, siya mismo po, doubt po mismo sa kanyang committee report. Kaya nga po, dapat maayos po natin ito, Mr. Presiding. Hindi po natin inahadlagan ito, Mr. Presiding. Ang purpose ko po dito ay maayos o matingnan na pang po itong legality ng kanilang pag-request. Thank you po, Mr. Presiding. Sakit po, check na po nila. So dapat kagawad Jorda ni-research mo na sana yan kung hanggang kailan ba mag-lapse itong franchise, no? Pinakita ko sila pa sa akin device na hanggang Dapat doon yung final na black and white, no? Tama yung sabi ni Kagawad Galan, pag inaprobahan natin at yan pala ay expire na, ibig sabihin, kolorom na. Excuse me po, Vice. Okay na po, move po na lang daw po muna bago mamaya na lang po sa business for the day. Kung sakaling, doon na lang po i-upload. Ito, wala na tayo ibang Opo, kasi in this particular session naman siya, mamaya po sa business for the day, kung sakaling expire na po, doon na lang po natin siya i-move na lang po yung committee report. I move committee report number 2025-69 submitted by Committee on Ways and Means and Games and Amusements, subject approval of the request for endorsement of Mr. Sunny Kuli for the cockfighting events for the month of January 2025 at Trade Phoenix Cockpit Arena be adopted. Okay, it has been moved. Committee report number 2025-69 is approved for adoption. Okay, so calendar of business. May pahabol pa bang committee report? So wala na. Kagawad Jordan, dito sa committee report mo, inaprobahan natin kung in case na nag-lapse na, hindi na natin-determine yan. Dito po sa business po na dito lang mamaya. Nice pa. Wala na, okay. Next. Ang tagal na ng bakasyon natin, hindi pa nagawa hanggang ngayon. So wala pa. So next time. Next session. Unassigned business. From previous administration, from previous session, both none. Business for the day. Meron na dumating na? Meron? Kontrata? Ha? Ano piniprint? Sometimes po natin. Please, so we have a recess for 15 minutes. We resume. So, Kagawad. May drop ita. Kagawad Jordan, you proceed. Thank you po. Draft Resolution number 2024-303 granting the request of Mr. Sunny Kuli for endorsement of the event Tricap Derby January 11, 2025 at Red Phoenix Cockpit Arena, sponsored by yours truly. Whereas Mr. Sunny Kuli, a franchisee, the owner of the Red Phoenix Cockpit Arena, sold endorsement for Tricap Derby on January 11, 2025 at Red Phoenix Cockpit Arena.
Whereas cockfighting in the municipality is regulated by the Municipal Ordinance Number 2020-185, which allow franchisee to conduct 5 cockfighting events in a month upon application and subsequent approval of the Sangguniang Bayan. Whereas cockfighting events give additional revenue source for the LGU and also contributes in the realization and of the intent to preserve and promote cultural practices. Whereas the requested event is deemed compliant to the prevailing local laws, those earning entitlement to be granted endorsement of the Sangguniang Bayan. Now therefore, upon motion of yours truly, duly seconded by Councilor Blanc, be it resolved it is hereby resolved to grant the request of Mr. Sunny Lee for endorsement of the event Tricat Derby on January 11, 2025 at the Red Phoenix Carpet Arena. Resolved finally that copies of this resolution be furnished the Red Phoenix Carpet Management, Office of the Municipal Mayor, Office of the Municipal Accountant, Office of the Municipal Budget Officer, Office of the Municipal Treasurer, Sopronio Española Police Station, and all other concerned for their information and reference. Okay, any comments regarding this the draft resolution number 24/303? 304? 2025-303? 304 na. Okay. Wala, okay, ganun po. I move draft resolution number 2025-304 granting the request of Mr. Sunny Lee for endorsement of the event Tricat Derby on January 11, 2025 at Red Phoenix Carpet Arena be adopted. Kita sunod and seconded, no objection. Is none. Resolution number 2025-304 is approved for adoption. Yes, nakagawa na. Draft resolution number 2025-305 granting the request of Mr. Sunny Lee for endorsement of 2 days Pentakasi on January 16 and 17, 2025 and Tricat Derby on January 18, 2025 at Red Phoenix Carpet Arena, sponsored by yours truly, whereas that Mr. Sunny Lee, a franchisee and owner of Red Phoenix Carpet Arena, sought endorsement for 2 days Pentakasi on January 16 and 17, 2025 and Tricat Derby on January 18, 2025. Whereas cockfighting in the municipality is regulated by Municipal Ordinance Number 2020-185, which allows franchisee to conduct 5 cockfighting events in a month upon application and subsequent approval of the Sangguniang Bayan. Whereas the requested events are deemed compliant to the prevailing local laws and thus the entitlement to be granted endorsement of the Sangguniang Bayan. Now therefore, upon motion of yours truly, duly seconded by Councilor Blanc, be it resolved as it is hereby resolved, grant the request of Mr. Sunny Lee for endorsement of 2 days Pentakasi on January 16 and 17 and Tricat Derby on January 18, 2025 at Red Phoenix Carpet Arena. Resolved finally that copies of this resolution be furnished the Red Phoenix Carpet Management, Office of the Municipal Mayor, Office of the Municipal Accountant, Office of the Municipal Budget Officer, Office of the Municipal Treasurer, Sopronio Española Police Station, and all concerned for their information reference. Okay. No comment? Any comment? Correction? Yes, good morning. Clarification na kasi doon sa ordinance natin, pinapayagan natin sila ng hindi lumampas ng 5 times a month. Tapos dito, pinayagan na natin siya kasi every Sunday, nagpapasabong yan yung may franchise. Di 4 times a month. Plus 1 yung January 11, di 5 na. Plus dagdagan pa nito, 17, 16. Bali, parang sobra na siya sa 5 times a month sa pag ano ng franchise. Kasi doon sa ordinance natin, 5 times a month lang natin sila, hindi sila sobra ng 5 times a month eh. Tapos, every Sunday kanila yun. Tapos sobra na tayo dito. Parang sobra na sila. Baka babalik sa atin. Pag walang reklamo, walang problema. So, Mr. Presiding, yes. Dito naman yung 16-17, parang hindi talaga ito request nila eh. Yung derby lang po yung 18. So, para sa fiesta. Fiesta dito? Opo. January 18 na lang po. So, anong pleasure na ba eh? Dito nakalagay sa whereas number 2 niya eh. Cockfighting event. 5 cockfighting event in a month.
Malinaw kasi dito, 5 cut fighting sa isang buwan lang. Kasi pinapayagan talaga doon sa ordinance kasi, every Sunday, kanila talaga. At saka, pag mayroong legal holidays, sa franchise holder din talaga yan. Paliwag nga lumampas ng 5 times a month, napayagan talaga sila magpasabong. Di ba po yung mabago na yung limit na yun? Para wala na question. Tapos kaya nga dumadaan sa atin to kasi tayo yung nag-regulate. Tayo ang nagsanggunan yung nagre-regulate ng sabong. Yung sabong kasi, pag dito kaya natin pinapay, parang pastime lang. Ito parang hindi na to pastime, parang ano na ito siya eh. Parang sugal na. Sugal naman tawag yan. Kaya natin pinapayagan yung sabong, parang pastime lang po ito siya. Malinaw na pastime lang ang ating mga kababayan. Pero ito parang sobra na, parang hindi na siya pastime. So, Kagaw Jordan, ang masayo ulit. Apat pa lang naman po ata kung 11, 16, 17, 18. Apat pa lang po, di ba, ma'am? Tama po yun, 4 dito. Pero ang minimin ko, every Sunday, kanila yan, nagpapasabong sila every Sunday. Kasi malinaw doon sa ordinance natin, every Sunday, at saka legal holidays na isa, kanila talaga yan. Di ba? Every Sunday naman, kanila yan ang pasabong ng kakers eh. Malinaw doon sa permit, every Sunday, isang buwan, 4. Plus isang legal holidays, kanila pa rin, hindi 5. Kaya nga malinaw doon sa ordinance, hindi sila pwedeng lumampas sa 5. Kasi 4 na linggo, tapos kung mayroon man nagkataon na may legal holidays, kanila pa rin yun. Yung tinta kasi sa barangay, hindi count? Account ba yun? Sa barangay, hindi kasi... Yung sa barangay kasi pinapayagan natin sila 2 times a year. Basta mayroong foundation at saka pesta. Every barangay. Oo, every barangay. Pinapayagan natin yun sila. Malinaw din sa ordinance natin. Kasi naman po, di ba, Mr. Presiding, yung every Sunday po, bayad po ng kakers yan. So ito po kasi ibang event po ito eh. Kumuha naman sila ng special permit na may kaukulang bayad din naman po. Yun po yung kaya siguro po hindi po kasama yung every Sunday siguro dito sa 5 times a month. Thank you, Mr. Yung nagre-request sila, ano bang purpose nila? For fundraising, para sa pambigay sa ating mga kababayan? Baka napupunta lang din naman sa kanila. Kasi kung for fundraising, pamigay dito sa kababayan, at bakit hindi natin payagan? Kasi tayo nagre-regulate. Pero kung para naman sa kanila lang din, wala naman napupunta sa ating mga kababayan, hindi na ito sa pastime, Mr. Presiding. Yes, kagad-gatang rin. So, kagad-gatang rin na para makatulong. Thank you very much, Mr. Presiding. Ang pagkaalam ko po yung every Sunday, parang kinuha talaga nila ng permit yan na mag-order sa ano. Yung kinakount, if ever man, i-count po natin yung mga pa-derby po nila, yung may mga permit. Which is, may mga income po tayo, ang lalaki ng mga income po natin dyan. So, yung ano po, yung every Sunday, yung ibang bayan, meron naman po yan, tapos tuloy-tuloy din yung mga derby nila eh. Iba po yan, ang pagkaalam ko po, iba po yung separate po yun yung every Sunday na kinuha nila ng permit. Doon po sa sinasabi ni Kagawad na dapat may 5 pa-derby lang tayo or 5 pasabong lang tayo. Ano. Tapos ano yung kita ko, Kagawad, hindi ko alam kung anong pasabong eh. Sa barangay po ba yung Kagawad? Sa pista ata yan? Opo, sa barangay po siya. Iba po siya sa, hindi po siya in general. Opo. Pista ng Santo Niño. Opo, Santo Niño. Pigil. So, Robert Bernardo, meron pa? Kasi malinaw dito kasi sa whereas number 2, cockfighting, malinaw dito sa whereas number 2, yung ordinance natin, 5 times a month lang talaga, pinapayagan sila. Kung mayroon siyang fundraising, siguro para sa pesta natin, kung pwede siguro yun, ibigay dito sa municipal government kasi magpapesta tayo, pasabong sila, fundraising ng municipal government, gagastusin para dagdag sa panggamit sa papesta natin. Pero kung sa kanila mapupunta, parang sobra na.
Kung ibigay nila sa tingin ko dito sa municipal government, dagdag na panggastos para sa pesta natin, bakit hindi po natin sila papayagan? Yes, gagawin pangangagdag. Thank you very much ulit, Mr. Presiding. Kaya nang sinabi ko po, Mr. Presiding, iba po yung every Sunday. And then, naalala ko po noon, nung tayo po ay isang barangay captain pa po, halos lingguhan din po yung paderbiyon dito. Oo, kasi nagsasabong pa po tayo. Previously, kasi sabi ito, ditutuan pa, nangyayari na po na marami pong paderbi dito sa Red Phoenix. At alam ko po yun dahil ang mga time na yan, kasama po kami ni Kapitan Boy, nagsasabong pa po tayo. So, madalit sabi, Mr. Presiding, noon pa man, marami ng paderbi po. Hindi nga po ngayon lang po nakita yung panayan. Sad naman po, kasi sa totoo lang po, malaki rin po yung kita po natin dyan, Mr. Presiding. Dapat dito sa warehouse, so may lagay yung Ordinance kasi natin ito yung ordinance niya. Malinaw kasi dito sa warehouse, sa ordinance 5 times lang talaga aman. Malinaw kasi dito sa wala mo sila mga iba yung sa Vietnam. Wala Presiding. Bakit hindi nila itaon sa linggo? Kasi kanila naman yun eh, yung every Sunday. Sa kanila naman talaga. Bakit hindi nila itaon yung derby nila doon sa linggo? Hindi sa linggo. Ibang araw. Kaya nga, tapos yung fight nila every Sunday, kanila naman kasi yung linggo eh. Tapos kunan nila na isang special permit yung derby nila para hindi lumampas sa 5. Anong sa Sunday ba ng pizza? 16, 15. Dito po sa Section 13, regular cockfight may be held on Sundays and other holidays. Sa Section 15 po, special cockfight may be conducted only by virtue of a special permit to be issued by the local chief executive with concurrence of the Sangguniang Bayan, provided that the issuance of special local chief executive the mayor with the concurrence of the Sangguniang Bayan may issue a special permit for special cockfights to a maximum of 5 times a month, provided that no two permits shall be issued in one particular week. So ano naman po, dito na pwede sila mag-issue ng special permit more than 5 times a month. Ayan po sa section yung section 15, yung the mayor will with the concurrence of the Sangguniang Bayan may issue a special permit for special cockfights to a maximum of 5 times a month, provided that no permit shall be issued in one particular week. So hindi po kasama yung Sunday kung kukuha sila ng special permit. Sa 5 times a month po. So wala pang 5? Wala pa po, ma'am. Wala pa po. 11 pa lang man eh. 11, 16, 17, 18. Hindi counting Sunday sa section 15 po. Kagawad Tingson? Boy, siguro, total pista naman dito sa atin, no? Baka pwede naman makasabi mo yung magkapasabog na kahit ang puting share ba, pa-premyo sa pista natin. Baka lambing lang naman, baka pwede naman pwede mong mahirit. Hindi naman sabi na kalakihan. May share lang ba? May dagdag lang para sa pista. Kung okay lang sa kanila. Alam naman natin na medyo malakas man nakita yung pagkapista. Di ba? Maraming entry. Nagalambing lang naman yung ating sa Sangguniang Bayan.
Yun na lang boy, baka pwede natin pa na magbigay ng kunting ano, no, mga premyo para sa pista. So, Mr. Presiding, ano ko na lang po para marinig din natin yung may patawag na lang po natin next session para alam baka mamaya sabihin niya ako lang may sabi sa kanya eh. Pwede pa naman po siya i-approve next Monday ito. Para marinig po nila. So, imbitahan natin yung nag-make po ng council para marinig din po nila. Sino imbitahan doon? Yung presidente o yung manager? Kung sino po yung pwedeng ipadala ni Mr. Lee. Manager niya siguro. Sino bang manager ngayon? Si Kaloy pa rin din So, dapat malaman natin kung sino yung imbitahan. Parang takilala po yan. Yes, Kasi ano talaga ang imbitahan natin? Si Mr. Lee. Kasi siya nag-request dito sa atin eh. Kasi mahirap yan magtulak-tulakan sila mamaya. Siya talaga. Siya kasi yung franchise owner natin eh. Kung anong decision siya, yung may-ari ng franchise, siya talaga, si Mr. Lee. Mr. Lee yata ay parang wala dito sa Palawan ngayon eh. Paano po siya nakapag-request dito sa atin kung wala siya dito? So, gano'n na po, Mr. Presiding, kung sakali po. Hindi po pwede. Paano po siya nakapag-request eh? Tayo, papel sa papel tayo, hindi po pwede yung ganyan na napapasabong yung ating ano, wala pala siya dito. Di ba? Hindi po pwede yun. So, paggawa na lang po, ma'am, ng letter si Mr. Lee, baka sakali. Sige po, pit manager po, yung pit manager. May manager yan. Opo, yung pit manager na lang po. So, yung manager. Sige po, thank you po, Mr. Presiding. Okay. So, table partner, no? Okay. Special table partner. So, wala na. Wala na pagos eh. Third and final reading. None. Unassigned business, none. Announcement reminders. So, mag-sige pa rin, meron kang piling may paano. Thank you, Mr. Presiding Officer. Through you po, we would like to inform everybody, the Council, of the pending measures. For each committee, we have already printed some. We'll just provide them copies of the printed pending measures for committees on rules, finance, ways and means, environment, and health. So yun po, papadala kayo ngayon ng kopya nyo kung anong mission ang nabinbin po sa inyong committee. At ina-announce ko rin sa mga committee chairman, sana magkaroon tayo ng committee hearing na aktual para itong ating secretariat ay maka-attest sila, matestipayan nila yung kabuang nangyari doon sa inyong committee hearing. Hindi po yung pagdating na lang dito, pinapapirma na lang sa grupo. So siguro ang mangyari dyan, pag wala po kayong committee hearing, yung inyong secretariat, ang secretary ninyo ang gagawa ng inyong committee report. Hindi po yung secretariat po natin dito sa Sangguniang Bayan. Kasi wala po sila. Hindi nila alam po ano nangyayari doon sa inyong committee hearing. So maliwanag po yun, take note. Anong secretary na pag walang committee hearing ay hindi po magagamit ang secretariat na gawa po ng committee report. Kung hindi ang inyong secretary ang siyang gagawa ng inyong committee report. Okay? Dito naman po sa tricycle ngayon, malagi na lang po sinasabi sa mga tricycle driver, operator, na dapat ang inyong tricycle, ang inyong motor ay naka-renew, hindi po kolorom. Iginigit ng mga operator at saka driver na kanina tricycle kahit kolorom ay kukunan ng franchise. So paano nangyari doon? Kolorom na nga ang iyong tricycle, ay
gusto pa magkakaroon ng franchise. Ano? Nandito yung ating dalawang pulis. Gusto na dapat matanungan natin dito. Papayag ba kayo na bigyan ng franchise kahit nakulurom yung motor? Hindi. Ang LTO po hindi rin pumapayag. Lalo na siguro yung highway patrol. Di ba? So, kung nabigyan natin ng franchise tapos nahuli po sila, kulurom. Sinong bubeltahan dito? Yung nagbigay po ng franchise. No? Sabi nga nila, kung hindi ko raw bigyan ng franchise, bigyan ni Mayor ng permit. Ay, di bahala si Mayor. Di ba? Bigyan niya ng permit. Wala tayong problema doon, basta hindi tayo nagbigay ng franchise. Kasi sa tingin ko yung pagre-renew na yan, sa operator, sa may-ari na yan eh. Kaya tayo dito sa local government, kahit national government, basta magbabayad sila, tatanggapin talaga natin yan. Kasi tax yan eh. Blood of the government ng tax. Kahit wala sila nakarenew ng kanilang registro, magbayad sila ng franchise, tatanggapin po natin yan. Pero pag nahuli sila ng highway patrol, mga na pulis, hindi po sila ligtas doon kasi expire yung kanilang registro. Kung malinaw sana doon sa pag-issue natin ng franchise, hindi ka pwedeng bigyan ng franchise as long hindi ka nakarenew ng registro mo. Pero yung government kasi, basta magbabayad ka, tatanggap at tatanggap yan eh. Pero kagawad alam mo, no? Ang LTO nga hindi magpayag na magkaroon ka ng franchise kung hindi ka nagbayad, nag-renew ng iyong motor o four wheels, lalo na shuttle, no? Ang binibigyan dito ng franchise, yung hindi po dandili ang kanilang renewal ng registro po nila. Kasi binabasihan diyan yung ORCR. Halimbawa, ORCR mo ay 2024, 25 pwede pa siya magamit. Pero kung totally kolorom siya, paano mabigyan ng permit, franchise? Mr. Presiding, sa akin yun, kasi sa local government tayo, so magbayad sila, bakit hindi natin tanggapin kung ako sa Treasurer's Office? Pero sa totoo, hindi ka pwedeng bigyan ng price kasi kolorom ka eh. Malinaw sa batas, pag kolorom ka, hindi ka talaga po pwedeng bigyan ng lahat ng mga kapipat ng, kasi isang tayo, national government, local government, halos parehas din lahat. Pag expire, kolorom na yun, kailangan mag-renew ka. Pag nahuli ka dyan ng ating mga PNP, highway patrol, malaki pa naman yung penalty. Siyempre yung katwiran nila doon, may franchise sila, kaya binigyan sila ng franchise, kaya nagmasada sila. Kagagdatungay. Thank you very much, Mr. Presiding. In addition with Kagawad Bernardo po. Mr. Presiding, if ever man, kasi tama po yung sinasabi eh, magbabayad na po sila para sa bayan po natin yan at ng ating income. Ngayon, if ever na mahuli sila, alam naman ng lahat ng mga tricycle driver, mga operator, na kapag wala kayong mga registro, wala kayong mahuhuli kayo at mahuli kayo. So, hindi na po natin yung obligasyon. Ang obligasyon po natin yan, ikulik po nila yung kanilang, ikulik po natin yung kanilang mga ibabayaran po dito. Munisipyo lang po, if ever na halimbawa, kaya nang sinabi niyo po, hindi naman po sila pwedeng kung hindi sila kompleto talaga eh. Tapos pag may nanghuli, siyempre tama naman talaga yung mga pulis, pag may nanghuli at may nahuli, sa kanila na po yun. Dahil hindi po sila nagkuha po ng kanilang nag-renew ng kanilang registro. So panahon po ngayon kasi, alam po naman natin na yung ating mga tricycle karamihan po talaga, hirap rin po talaga yan. So, kahit anong pagsisikap, pag ang kanilang kita ay kain lang at saka pang tubig lang, ganun lang, kuryente, hindi po talaga nila maabot. Which is, hirap po talaga ang buhay. So, kung sa akin po, Mr. Presiding, tanggapin po natin yon. Hindi natin pwedeng hindi tanggapin. Kasi, malaking kawalan po sa atin if ever na hindi po natin pinirmahan, hindi po natin in-accept yung babayaran na sila magbabayad naman po ng instrument, alam po natin. Hindi, ang nga dyan, tinatanggap nga yung bayad nila. Pagdating sa franchise, hindi sila ma-issuean kasi kolorom nga yung motor. Ang ORCR nila, mga 2020 pa, may mga 10 years na, 5 years na hindi na gawin. Sabi, pinapabayaan na yung motor nila, madalang pinaghahanap buhay. Yun. Kagagalan, meron ka. Okay, thank you po, Mr. Presiding. Actually, yung franchise dati niyan, nung unang panahon pa, hindi po saklaw ng Sangguniang Bayan official. Nasa LTO po yan. Kaso,
nagkaroon ng batas, dinibol po yan sa Sangguniang Bayan. Dapat nga yan, yung franchise ay hinihiring pa nga yan dito sa Sangguniang Bayan. Pero dahil nandyan po yung ating Vice Mayor, siya po talaga ang authorized magpirma ng franchise. Hindi po yung Mayor. Kasi ang Mayor, may karapatan po siyang mag-issue ng permit. Pero pag-franchise po sa Sangguniang Bayan. Ngayon, nung ako po ay Vice Mayor pa noon, hindi ko rin po pinapayagan na isyuhan siya ng franchise kung hindi po siya nakapag-renew ng kanyang registration. Kasi ang registration po, yearly po yan i-renew. Ang franchise po, 3 years. Kaya nga dati, pipirmahan na po ng Vice Mayor yan. Ngayon po, mayroon na pong ini-issue na Certificate of Franchise sa tricycle ngayon. Kaya ako sabi ko kung isyuhan po natin ng franchise na kulurong po yan, consider, tinolerate natin na maging kulurong sila. Kasi pag hindi po registrado yung isang sasakyan, pag nagkamali po yan, o na-aksidente, automatic yan, kahit nasa tama po sila, mali pa rin po sila. Kaya hindi po natin tinotolerate na isyuhan siya ng franchise kung hindi po sila registrado. Ngayon, pag issue po natin ng franchise, kasi 2 years po ang issue ng franchise, hindi sila mag-renew sa sunod, problema na nila yun. Basta importante, hindi natin tinotolerate na isyuhan siya ng franchise kung hindi sila registrado. So, bahala na sila sa 3 years kung magiging kulurong sila. So, yan natin po, Mr. Presiding. Kasi responsibilidad na may-ari ng motor eh. Pinapa-boundary ang tricycle mo. Pero yung motor mo naman, di mo inasikaso. Di ba? So, mabuti lang, mabait yung pulis natin dito eh. Hindi sinisita yung mga gano'n. Di ba? Baka hindi sila inauthorize ng LTO na magsita ng kung nag-renew ka ba ng registration mo. Hindi. Yan. So, yun ang isang nakikita kong problema dito sa atin ngayon. So, ang gawin ko dito ngayon, susulat tayo sa LTO na yun, tungkol po doon sa ano na yan, sa franchise, kung payagan ba ng local government na bigyan ng franchise kahit nakulorong yung motor. Sige, ano siguro para makatulong tayo sa ating kababayan, baka pwede sama na lang sa unfinished business na request tayo sa LTO na mag-conduct sila dito ng registration para kung sakaling nag-conduct na dito tapos iba hindi pa rin nag-renew, bago natin sila patawan ng... Parang mahirap kasi meron pang smoke test. So, yun naman hindi madadala dito. Kasama na yung smoke test po pag nag-request. Isama natin yung smoke test na nila, parang may isang kanyan sila na taga-smoke test talaga pag nag-renew ng sasakyan. So, magsusulat tayo. Ada sekretary, anong sabi mo doon? Hindi, tayo reminder na? Sorry. Sige, i-ano na lang natin yun, i-atras na lang natin, huli. Idagdag na lang yun doon sa nasa business. Gawag itong ganyan. Lastly, Mr. Presiding, alam po natin na naghahabol lahat ng permit ang ating mga kababayan. Kasama na po yung mga tricycle driver. Until 20 ba yan? 20. Opo. Kaya po yan, may nakausap po akong grupo. If ever daw po na hindi sila makuha, hindi na sila magkuha ng mayor's permit. So, which is, kung magkaisa po lahat ng mga tricycle driver hindi magkuha ng mayor's permit, malaking kawalan po sa atin yun. Ulitin ko lang po, Mr. Presiding, alam natin na mali yung buwan. Pero isa-alang-alang po natin yung kalagayan din mga tricycle driver. Tagal din tayo naging tricycle driver. Ang hirap po talaga rin. Kaya sabihin po natin na kumita po tayo ngayong araw, next week dito po tayo kikita. So, ang responsibilidad po nila, if ever na mahuli sila, bahala sila sa buhay nila. Basta bigyan po natin ng permit ngayon. Yan po yung aking hinihili po sa ano po. Thank you very much. Ang tanong dito, anong mangyari doon sa nagbigay ng franchise? Mayroon bang papanagutan doon o wala? Sorry? Ang sagot niyan, walang sasagutin doon, pero yung nagbigay ng franchise, yun ang problema doon sa tingin ko. Nakikagod ka ito, tapusin na lang natin. If ever man po na halimbawa hindi nyo pinirmahan at pinirmahan po ni Mayor at nagbigay po ng permit si Mayor, accountability na po yun if ever man na talagang nagbigay siya. Dahil alam naman po natin na siyempre
Yung mga kababayan po natin nag-iusap din po yan. If ever na may nagbigay siya at may account at meron po siyang sa doon, nasa kanya na po yun. Hindi po natin maabot yung isip po ng isang tao rin. So yun na po, Mr. Presiding. Ito ay para po sa makabayang ano lang po. Iniisip po natin yung para sa ating mga tricycle driver din. Hirap po talaga rin yung buhay ng mga tricycle driver. Armine? Presiding, thank you so much. Suggestion lang, Mr. Presiding, no, na para naman maging safe tayo. Just in case lang ho na magkikiusap sila, sana ho mayroon tayong papel na ipakita galing LTO na tayo po ay hindi pinapayagan na magbigay ng franchise sa kanila dahil hindi po sila na-rehistro, Mr. Presiding. So, ang usapan po dito ay pwede yung papel sa papel na lang para mabasa rin po ng mga tricycle drivers natin. Okay. At hindi ako sila magulat na gano'n ang naging aksyon ninyo, Mr. Presiding. Binawal niyo sila. Okay, magpapadala tayo sa LTO. Okay, thank you, Mr. Presiding. Ihangkiri natin, pagbalik, dala-dala na yung... para wala silang masabi, Mr. Presiding. Tama yun. Okay, Kagotso? Mr. Presiding, kung isipin natin malapit na lang yung LTO sa atin, ilang minuto lang yung motor natin, nakarating na tayo doon. So bakit pa nasa Brooks na yung LTO? Bakit na hindi tayo kumuha? Kung halimbawa ngayon tayo tricycle, kukuha tayo ng mag-renew tayo ng ating tricycle para iwas tayo multa. Di ba? Panghanap buhay yan eh. Hindi pwede na sabihin lang natin na bigyan lang siya ng franchise kahit na hindi na rin yung motor niya. Wala rin silang rason kasi malapit na rin po yung LTO natin. O sa Brooks na lang eh. Kagot ka lang? Okay, thank you, Mr. Presiding. Kasi ang lalabas kasi nito para magiging issue ito eh. Ayaw magpirma device ng franchise. Hindi kita bubutuhin. Parang ganun eh. Pero kalimutan na po natin yan, Vice. Mayroon kasing DILG Memorandum Order. Siguro ipapahanap na natin kay Secretary. Sa Googles naman yan. DILG Memorandum Order 2024-026 about franchising. Siguro iyan ang pwede natin maging guidelines. Siguro sa mga police din, di po ba? Ma-check po natin ito. Kasi ako talaga naniniwala, pag hindi po registrado yung isang sasakyan, hindi po talaga siya binibigyan ng franchise. Kasi doon pa lang may violation na siya. So, yun ang siguro magiging guidelines natin, Mr. Presiding. Kasi 2024-026 Memorandum Order po about franchising. Thank you po, Mr. Presiding. Mamaya magpapadala tayo sa LTO, black and white, para sagutin din nila ng black and white. Litar tayo sa LTO. Huh? Okay? So, okay na yun. So, yung surcharge, penalty sa ating RPT, siguro palaganap natin una-una kay ABC na ipalaganap sa lahat ng barangay na sa ngayon ay walang multa, walang penalty ang ating matagal ng buwis na hindi binabayaran para magsibayad na yung mga yun. Malaking pera po yun ang papasok sa atin. Maraming tax delinquent dito sa Española. Sana ipalaganap po natin sa lahat ng barangay, una-una kay ABC talaga na inulit ko, na inform mo rin yung mga kapitan na sa ngayon yung tax, penalty exempt, surcharge, penalty, ay na po, effective na kailan po ba yun? Basta ng January, na siya? December pa, may nagbabayad na. Si Mr. King nagbayad ng almost 3 million yun eh. Dahil yun sa pinahulya rin na tax amnesty na. So yun po, Mr. Presiding, yes. Actually, mayroong naisa lang si Kagawad Arsani na resolution adopting the tax amnesty dito sa Municipality of Española. Kaso hindi napabayaan yata yun para natulog.
So, tanda-tanda ko po yun, Mr. Presiding. Isang taon na, may isang taon Hindi, na. ang province kasi nagpasa rin. Kaya nga po, mas maganda po, i-adapt na rin po natin yun. Ang, Kasi although national Republic Act po siya, Mr. National yan, Presiding, national. i-adapt talaga natin mas maganda. pinirma na ni President Marcos, Opo, Mr. Presiding. sa buong Pilipinas na yun. Opo, sige po. Kasi hindi po nabigyan ng action yun noon, Mr. Presiding. Sige po. Dito naman sa pinag-anuan kanina, pinagdebatihan na yung taon pista, ay mayroong paderbe, mayroong pintakasi. So bakit hindi handle ng LGU yan? Parang sa barangay, iba ang barangay, na-handle nila yung pintakasi, derbe. So dito siguro sa ating bayan, total, ang Committee on Machines natin, sana ito maghawak ng paderbe. So bakit hindi by next year? Siguro ganun ang gawin. No? Na tayo ang magpasabong. Ha? Para yung mga sanggunian na hindi pa nagsasabong, mag-aral-aral na magsabong. Ha? So, yun po, no? At saka isa pa yung paliwanag ng sekretary siguro yung suspension of the rules. Sige, paliwanag mo. Thank you po, Mr. Presiding Officer. Regarding suspension of the rules po, or request to suspend the rules, ang motion, kailangan niya po ng second motion according to your internal rules, at kailangan niya po ng 2/3 vote of agreement. So, the body should agree, or 2/3 of the body should agree. Pero yung urgent measures po, considered as automatic included na po siya. So, usually or commonly po, Mr. Presiding Officer, kasi kahit naka-urgent ang measure sa first reading, nagre-request pa ng suspension of the rules para mag-deviate. So, as per internal rules po ninyo, wala na po. Automatic po siyang papasok sa business for the day under second reading consideration. Kapag po ang naka first reading po ay request communication ng walang urgent po classification. Tapos gusto niyo po ipa-include for kasi meron na hindi na po papasok sa date, doon po magre-request ng suspension of the rules or move to suspend the observation of the rules. May second motion po siya at may 2/3 na agreement na vote po. Okay po, Mr. Presiding. Malinaw po yun, Mr. Presiding, sa rules po natin yan, sa internal rules. Gusto ko lang bagitin yung treated as urgent. Kasi mayroong treated as urgent, yan po ay through this certification of Chief Executive na certified siya as treated as urgent. Ang problema ko minsan, hindi po natin nakikita itong certification na to na treated as urgent. So, yan po ay ibig pong sabihin doon, need pa rin po ng suspension of the rules. Kasi nakalagay lang natin doon, treated as urgent pero without the certification of the Chief Executive. So, yun po nakikita ko. Kasi, pag nagpapakalinda po tayo minsan, lalagay natin treated as urgent pero walang certification ang Chief Executive. So, yan lang po, Mr. Presiding. Thank you. So, nasa secretariat na natin yan. Madam Secretary, ano masabi mo rin? If that will be the case po, then we will be furnishing or attaching in the order of business the letter of the mayor po, certifying that the measure requested is for urgent consideration. So next time po, we'll kindly take note, our order of business shall include the letter reflecting that the request was for urgent consideration. If there will be measures for urgent consideration. Yes, Kagagala. For the record, Mr. Presiding, ang the member of the Sangguniang Bayan is 10 only. Wala na, hindi na po kasama yung IPMR. So, ang pagkaalam ko po dito, Mr. Presiding, ang total po dito is 7. Hindi po siya 6. So, yung majority po, 6 po. Pero pag total po is 7. For the record, Mr. Presiding. Thank you po. Kagada, remind mo na, kanina pa nagsasabi. Yung po kasing certification na sinasabi, Mr. Presiding, may nakita naman po ako na
further certifies that the measure be considered as urgent. Tapos, sign po yung, nakasign yung mayor. Mayor. Kaya nga yung Diba? sabi ni Secretary kanina, i-attach niya. Okay na po yan. Yung may ganun. Doon sa Sa agenda. request niya, di ba mismo meron na yung nakalagay doon kaagad na be treated as urgent. Di mas, yun ang nila, request para makita na talagang yun request ng ating Chief Executive. So, i-attach dito sa agenda. Okay, matik po nakalagay na po yun doon sa presiding, doon sa letter niya. O another papel pa po. Sumangayon na si Secretary na i-attach yung request ni Mayor dito sa agenda. Okay. Mr. President, just to make everything clear po, we already, Councilor Galan requested for proof that it is really requested for urgent by the mayor. Our team, the Sangguniang Bayan Secretariat, agreed that we will attach the letter of the mayor reflecting that the measures are for urgent consideration. Yeah. So we will attach on the calendar of business. Sakripisyo na ng Secretariat yun para lang nakita na mayroong request na urgent. Okay? Huwag itong tayo. Microphone. Mr. Presiding, nabanggit kayo na ni Kagawad Galan. The two-third of 10 is... Two-third of 10 is 7 pa rin. Tingnan po natin yung batas muna. As of now, hindi, I'm not in favor that dahil 10 lang po tayo eh. How you compute that na two-third of the 10 is 7? Di ba po? Magkakala pa po kami ng balkong. Ilan ang computation mo? Magkakala pa po ako. Hindi ko pa po ma-fantasimahin na po tayo sa competition. Basta 10 na lang po tayo eh. Totally, ang dati kasi 11 Sangguniang Bayan tayo. The third of 11 Sangguniang Bayan is 7. Ngayon, 10 Sangguniang Bayan na lang po tayo. Nakalagay po natin. Kasi pass na tapos na yung term ni Kagawad, ni Ong. So ngayon 10 Sangguniang Bayan na lang po tayo, hindi na po tayo 11. So ilan po ang two-third ng 10? Yun po yung ikakala po natin. Yes, Kagawad Galan. Simple computation po, Mr. Presiding. 10 divide 3. 10 divide 3 equals to 10 divide 3 equals to 3.3. So times 2, noted yan, times 2 equals 6.6666667. So i-round off po natin yan, 7 po. Hindi po tayo pwede mag-round out na pababa. So matagal na po natin pinag-uusapan yan, Mr. Presiding, yung 6.6666667. Dati equivalent to 7. Dati nung 11 pa, two-third is 8. 17 ba? 8 po. 8 po yan. Two-third po ng ulitin ko po, Mr. Presiding. Sorry lang po, Kagawad. Ulitin ko po, Mr. Presiding, I am not agree for that. Hanapin po natin yung tamang talaga po. Kasi yung 11, 7 eh. Tapos how does it na yung 10 is 6.6? Diba po? Dapat, kung yung 11 ay 7, dapat 8 yung two-third ng almost 8 yung two-third ng 11. So, kaya nga po, Mr. President, sinasabi ko po sa inyo, titignan po natin yung other batas na kung ilan po talaga ang two-third ng 10. Kasi may nangyayari naman po sa ibang bayan po yan, ibang province naman nagkaroon po ng ganyan. Thank you, Mr. President. Yung simple majority ng 10 nila. 6 siyempre. Yung naman po. 2/3, 6 pa rin. Basta po, hindi po, may on lang po I'm not afraid. Brother mine. Kasi kung ako magtingin naman, Mr. Presiding, tama kung i-round off mo. Pero Mr. Presiding, wala naman kasing taong 0.6 eh. Dapat po talaga siya. So, hindi siya 7, hindi rin siya 6. Ang labas niyan, Mr. Presiding, kung titingnan mo siya, 6 pa rin po ako magtingin. Kasi walang 0.6 eh, na tao. Kulang ang 6.6. Ang pagkalang ko niya Kagawad, pag 5, bababa siya. Pag lumampas na ng 5, tataas na siya.
Kung sa mathematical, ano po. Pero kung dito sa atin kasi wala namang buto ng 0.6 eh. Bakit hindi tayo mag-inquire Diba? sa DILG? Kung Walang 0.6 na buto, Mr. Presiding. So, kung hindi siya buo, Mr. Presiding, hindi mo siya pwedeng sabihin na 7 nga. Kasi 0.6 lang eh. Sa legal opinion, siguro yun ang ipaprint natin. Para sa next, 11 lang natin. Yung dami mo. Same conversation po kami dati. Tapos amnesty po kami dati ay silang naipasa. Binalik niyo po. Tapos Mr. Presiding, ang 8 po po sa Dito lang. Ang 11 kasi 7.3. Ang 11, di ba? 7.3 siya. So 7 lang. may precedence po tayo nito. Eh kung 6.6, edi 6. May precedence Yun po ang ano. Kasi wala pong boto talaga ng 0.6 eh. Sana tandaan ko po sa opinion po ng DILG, wala naman kasing boto ng 0.6. Nandun po tayo sa Astoria, Mr. Presiding. Naitanong na po natin yan na kapag hindi siya buo, hindi mo siya pwedeng sabihin na buo na ano. Sana mag-seminar uli, para Nandun po ako. fresh pa sa isip natin kung ano ba talaga. Sa pagkakatanda ko lang po, baka naman mali rin, pero yun ang natandaan ko na wala po siyang, kung hindi siya buo, hindi siya pwedeng sabihin na 7. Kasi 6.6 lang, Mr. Presiding. Kawad Bernardo? Thank you. Kasi pagkaintindi ko kasi, sa 10, 7 talaga. Yung simple majority niya ay 6. Sa 11, ewan ko lang, pero parang 7 pa rin kasi wala kasing 0.5 yung tao. Kasi dalawa lang kasi sa legislative acts, majority at saka 2/3 votes. Walang mga ibang pinag-usapan. Yan lang dalawa, majority at saka 2/3 votes. Wala na po tayong pinag-iba dito sa pagdating sa competition dito sa legislative acts natin. Depende sa aprobahan, may veto power ni Mayor. Yung kailangan ng 2/3, yung mga simple majority, pwede naman yung mga simple lang. Majority lang. Ano ba, pag nag-preside, wala yung regular presiding. Pero sa 6, pwede na. Kasi 5 sa baba, 1 sa taas. Pwede na. Pero sa 11 tayo, yung 6, wala pong quorum yun. Kasi i-appoint yung isa. Yun pong pinagkaiba nila. Walang quorum kasi 7 dapat kasi wala yung regular presiding. Pero ngayon, 6 lang. Quorum na kasi mag-preside yung isa, 5 yung sa baba. Kasi 4 yung absent eh. Pwede na pong panindigan ng ano yun. May mga depende po sa pinag-usapan ng mission. Yung voting ng legislative acts. Okay? So, yun. Pa-print na lang ng secretary yung problema niya na merong legal opinion. So, siguro by Monday, natin yan para maliwanag sa membro. Thank you po, Mr. Total naka-suspense pa naman tayo, hindi pa tayo naka-resume. Hingin natin yung opinion ni Secretary na sinasabi niya may precedence na. Suspense kasi tayo, Mr. Presiding. Hindi, sa reminders na tayo. Kaya nga, pero nag-suspense po tayo ng reminders. Yes. Yun na lang po, Mr. Presiding, kahit anong palawanan siguro, yun ang sinasabi na hanap rin po tayo ng batas po natin na magpapatunay. If ever man na yun talaga po ang naging isang batas na sinasabi po natin, we agree, siyempre natural, batas yan, susundin po natin. As of now, hindi po tayo agree kasi siyempre nag-iisip din po tayo. Ayaw ko nang ulit-ulitin yung computation dahil mahina rin po tayo sa mathematics, but Mr. Presiding, we vote kabilaan po tayo, maghanap po tayo ng batas na sinasabi. Hindi lang po yung kay Secretary, maghanap po tayo ng other source na pwede. If ever man na legit at totoo yung nandyan, sumusunod po tayo sa batas. Hindi po tayo hindi pwedeng sumunod sa batas. Yan lang po, Mr. Presiding. As of now, hanap po tayo ng ating Siguro kagawad, isa ka na sa mga mag-search kung ano ba yung... Opo, Mr. Presiding. By next Monday, next regular session, meron na tayong ipakita. Opo, gaya na sinabi ko, Mr. Presiding, if ever naman problema natin. Opo, if ever naman parehas yung legal opinion na nakuha ng Secretary at ng sa akin po, wala po yung problema, susunod po tayo sa batas. Thank you, Mr. Presiding. Meron pa, wala na. So, kung wala na, dito na nagtatapos. Ay, hindi mo ba? Wala na.
Wala na? Wala na. I move to adjourn our regular session. Okay, tapos mo ba second read? Prediction? Sayang none. Regular session for today is hereby adjourned.